nandito po tayo sa channel ng aking partner at dito po muna ako ngayon mag-a-upload ng mga videos gawa ng meron pong issue yung aking main channel at saka yung side channel. So dito muna sa aking kaibigan na kanyang channel ako magpapatuloy hanggat hindi pa naayos yung pinaka-channel ko po talaga. So humingi po ako ng suporta po sa inyo mga kaibigan. Sana suportahan po ninyo kasi bago lang po ito. Actually matagal na itong channel pero ngayon lang naging active muli kasi nga yun sa nangyari. Hopefully masuportahan po ninyo. Maraming salamat at magsimula na po tayo. Pinoy Creepy Files. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan. Personal experience po ito ni Ponciano. Hindi totoong pangalan. Kapitbahay ng nanay ko noon sa Leyte. Si Ponciano ay may asawa at may isang anak. Mahilig uminom ng tuba. Ayon sa kwento ng nanay ko, sa lugar nila na yon, bihira ka makakita ng ilaw na di baterya. Kasi nasa bundok sila. Ang tanging tanglaw lang ng mga tao roon sa dilim ay gasera. Kaya naman napakadilim doon tuwing gabi. Nakakatakot pero nasanay na sila na maglakad sa dilim pagkat doon sila lumaki. Isang gabi, binulabog ang bahay nila ng aswang. Bigla na lang may bumagsak sa bubungan na agad nilang pinagdudahang aswang ito dahil sa kasabay nun ay may narinig silang humuhuning katulad ng ingay ng pato. At bago ko nga pala makalimutan, buntis si Lola o yung nanay ni nanay nung mga panahon na yon. Mga 3 buwan na ang kanyang tiyan. Siguro bangong-bango umano ang nilalang. Kaya hindi ito nakapagpigil at dumapo talaga sa kanilang bubungan. Pero ang lolo Hieronimo ko, matapang naman yon. Kaya nang marinig niya ang lagapak ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang pangdepensa at lumabas ng bahay para tignan kung ano ang bumagsak sa bubong. Alam nilang hindi yun sanga ng puno o kaya'y bunga dahil malayo ang bahay nila mula sa mga tanim na puno. Subalit hindi pa man nakakalabas si Lolo ay may narinig na silang tumalon at lumipad. Kaya alam nilang aswang ito. Idagdag pang may sobrang langsang amoy silang naamoy nun at nawala lang noong naglaho ang nilalang sa bubong ng kanilang bahay. Ano yun, Tay? Bakit parang ang laki ng bumagsak sa bubong? Kahoy lang yun, anak. Kahoy? Pero bakit may lumipad, Tay? O sige, diretsuhin na kita, anak. Aswang yun. Aswang? Baka ibon lang po yun, Tay. Walang ibon na makakalundo ng bubong natin, anak. Sa tansya ko ang bigat niya, parang tao na. Kaya ikaw, anak, babae ka. Huwag ka basta-basta lumabas ng gabi. May mga aswang. Opo, tatay. Ayon sa kwento ng aking nanay, dati hindi sinasabi nila lola at lolo na aswang ang kung anong kumakalabog minsan sa paligid ng bahay nila tuwing gabi. Dahil ayaw nilang takutin si nanay kasi minsan nauutusan kahit gabi na. Pero dahil seryoso na po ang nangyayari, minabuti nilang itapat na lamang ito sa kanya na may aswang na gumagala. Ang mga nilalang na ito ay umiiral. Sumagot naman si Lola Sisang at sinabing, bukas, Hieronimo, ayusin mo yung bubong. Tignan mo kung may butas ba. Baka mamaya binutasan yan ng aswang. Bakit bukas pa? Ngayon na. Lalabas ako, titignan ko yan. Ay, gabi na. Pwede naman dito sa loob lang. Makikita naman yan kung may butas. Kinabukasan ay tinignan ni Lolo ang bubong. Okay naman.
Ang akalang baka naligaw lang ang aswang na iyon, kaya bumagsak sa bubungan, ay hindi pala basta ganon dahil umpisa pa lamang pala iyon. Makaraan ng ilang araw, halos gabi-gabi na kasi silang pinaparamdaman ng aswang kung ano-ano ang naririnig nila sa paligid, lalo na kapag pumapatak na ang 10 oras ng gabi. Noon pa man, ginagamit na ng mga tao ang bawang at asin bilang alternatibo at makakalikasang pangtaboy sa aswang. Epektibo naman ito kahit papaano. Pero ganun pa rin naman, nagpaparamdam pa rin ang nilalang. Balik tayo sa kwento ni Ponciano. Ang mga pangyayaring iyon ay naikwento ni Lolo sa kasityo nila na si Ponciano. Ang naging tugon nito sa kanya, "Ay sus, hindi ako naniniwala sa aswang pare. Baka ibon lang iyong narinig ninyo na pagkamalan nyo lamang na aswang. Pero pre, may ibon bang parang sinlaki ng tao eh? May ibon bang sobrang langsa ng amoy? Basta ako pre, hindi ako naniniwala sa aswang. Matagal na akong pasuray-suray dyan sa daan. Pag naglalakad mag-isa ng lasing, minsan nga nakakatulog pa sa damuhan sa kalasingan. Wala naman akong karanasan sa aswang na yan. Kung totoo siguro yan, matagal na akong kinain. Noon pa." "O sige, basta yun lang pre. Kinuwento ko lang sa'yo yung nararanasan namin. Basta ako pre, hindi ako naniniwala. O ako sa inyo, huwag kayong maniwala dyan kasi mas lalo kayong matatakot niyan hindi naman totoo. Pero kung sa akin mangyari yan, hindi ko talaga titigilan hanggang hindi ko matuhog yung aswang na yan. Yun ay kung babae siya. Pero kung lalaki, suntukan kami." Pero malabo mangyari yun pre kasi hindi naman talaga totoo yan. Oo, naririnig ko ang mga kwento ng lola ko noon. Pero ayokong maniwala. Lumaki na lang ako dito, hindi pa naman ako nakakita ng aswang . Mahabang sagot ni Bebong sa kanya. Si Lolo naman ay natawa lang sa mga biro nito kasi kung siya raw ang pakitaan ng aswang, kung babae ito ay aanuhin daw niya sa damuhan, kahit sa gilid ng daan, kahit sa putikan pa. Yung tsyug-tsyug daw, Pero pag lalaki ang dumumog sa kanya, ayun susuntukin niya raw. Hindi niya sukat akalain na mangyayari pala talaga ito sa totoong buhay. Ilyo rin kasi ang kasityo nila na si Ponciano na mahilig uminom ng alak hanggang sa malasing. Noong mga panahon na yon, usong-uso ang mga larong basketball, sipak-takraw at balibol sa maliit na plaza sa Patag tuwing hapon, lalo na kapag paparating na ang fiesta. Ang pinakahilig talaga ni Bebong ay yung manood ng balibol dahil minsan mga kadalagahan ang naglalaro. Minsan nakikilaro rin siya sa mga kaibigan niya. Nung panahon kasi na iyon, papalapit ang anibersaryo ng barangay. At yun na nga, isang hapon nagtungo si Ponciano sa plaza upang alamin kung ano ang kasiyahan doon. Pagdating niya, kasalukuyang masayang naglalaro ang mga kababaihan ng balibol. Parang interbarangay ang mga laro. Bandang 5:00 ng hapon, dumating ang isang kaibigan ni Lolo Ponciano na may dalang isang galong tuba. Uminom sila sa kubo, malapit lang ito sa plaza, kung saan matatanaw pa rin ang naglalaro ng mga kababaihan. Napadaan si Lolo Jeronimo. Tinawag siya ng kanyang kaibigang si Ponciano para tumagay. "Oy pare, ikaw pala yan. Halika muna. Tumagay ka muna ng tuba. Ang daming tuba dito . Tsumat naman si Lolo pero hindi siya nagtagal dahil may gagawin pa sa bahay. 3 tagay lang yung ginawa niya. Ang sabi ni Lolo Jeronimo, "Pre, mauna na ako sa inyo ha. Marami pa kasi akong gagawin sa bahay. Ito nga bumili ako ng sangkap." "Mamaya na pre, marami pa itong tuba .
Okay na yun sa akin. Di talaga pwede sa ngayon magtagal kasi alam mo naman yung tungkol sa asawa ko, di ba? Yung kinawento ko sa inyo. Yung may bumibisitang aswang. Hindi yun aswang, pre. Ibon lang yun. Sige pare, mauuna na ako eh. Gumagabi na eh. Sige. Mamaya pag marinig mo ulit yung aswang na yun, sabihin mo sa kanya. Sa akin siya magpakita. Huwag sa asawa mong buntis. Sige pre, sasabihin ko. Sabay nagtawanan sila kasi alam naman nilang pare-pareho na biro lamang iyon ni Lolo Ponciano. Pero nasabi talaga ni Lolo kasi talagang bumisita po ang nilalang sa kanilang bahay. At yun nga, umalis na si Lolo dahil dumidilim na ang paligid. Kumuha lamang siya ng lukay na ginawa niyang ilaw sa daan at pangtaboy ng lamok. Kapag kasi dumidilim na ang paligid sa bukid, ang dami talagang lamok na makakasalubong mo sa daan. Pumapasok pa sa mata minsan. Apoy ang magpapawala sa kanila. So ayun nga, gumamit si Lolo ng lukay para pang ilaw at pangtaboy na rin sa mga maliliit na insekto. Madilim na talaga nung makarating si Lolo sa kanila. Agad na naghanda para sa hapunan nila. Nasa mga 7:00 pasado na ng mga oras na yon. At habang nasa dapog si Lolo, abala sa pagluluto, habang hinihipa niya ang baga, may narinig siyang parang nahulog mula sa mga puno sa paligid. Hindi niya makita kung saan banda kasi madilim ang palibot doon. Pero alam niya, nasa bandang likod lamang ito ng kanilang bahay. Sinubukan niyang hanapin pero wala siyang makita. Tinignan niya rin ang mga puno ng niyog kung saan tingin niya doon nagmumula yung mga nahulog, ngunit wala. Dito ay medyo alerto na si Lolo kasi sa isip-isip niya, eto na naman ang aswang. Ang nilalang na bumibisita kay Lola na nung mga panahon na yon ay nagdadalang tao. Halina kayo. Kumain na tayo at makapagpahinga na. Kumain na silang tatlo, pero si Lola Sisang panay tingin sa paligid ng kusina nila dahil nakaramdam pala siya ng kakaiba. Kumain ka na, Sisang. Anong tinitignan-tignan mo naman dyan? Wala. Parang may anino kasi akong napansin diyan, oh. Dahil lamang yan sa apoy. Sige na, kumain na kayo. Sabay-sabay na nga silang kumain sa hapag. Ang naiwan sa kusina nun ay si Lola na lang. Tapos na si Lolo at yung nanay ko. Si Lola ang huli dahil matigas daw ang tiyan niya. Hindi siya masyadong nakakapag-concentrate sa pagkain. Pero nandoon lang naman si Lolo sa munting sala ng bahay. At habang kumakain, bigla na lang napabalikwas ng bangon si Lolo dahil sa sumigaw si Lola at nagtatakbo ito papunta kay Lolo sabay yumakap. O Sisang, anong nangyari? Ang lampara, hinipan. Anong hinipan? Baka hangin lang. May umihip kaya namatay. Dali-dali naman bumalik si Lolo sa kusina para tignan ang lampara. Namatay nga ito. Bagay na nakakapagtaka dahil walang hangin ng mga oras na yon. Malakas lang ang hangin doon kapag may paparating na unos. Agad din naman sinindihan ni Lolo ang namatay na lampara at nagwikang, "Ikaw naman, Sisang, masyado kang nerbiyosa. Nagugulat ako sa iyo eh. Hindi ka ba nakaranas na namatayan ng lampara diyan dahil sa hangin?" "Alam mo at alam ko, walang hangin, Jeronimo. Maniwala ka man, may naramdaman akong parang malamig kanina sa harap ko. Tapos narinig ko yung pag-ihip niya sa lampara." "O siya, pumalma ka na. Wala naman akong nakita eh." "Ano ba yon, multo?" "Hindi ko alam. Hindi kaya aswang yun, Jeronimo?" "Imposible naman.
Hindi pumapasok yung aswang dito sa atin. Baka hangin lang kaya huwag kang masyadong matakot dyan. Basta may umihip talaga sa lampara. Relax ka lang. Sandali. Bumalik si Lolo sa kusina. Si Lolo naman at Nanay nakahawak sa damit ni Lolo. Tinignan ni Lolo ang pintuan sa kusina, sarado naman ito. Pero nung tignan niya ang maliit na bintana sa tabi ng pintuan, ay napansin niya na nabuksan ng bahagya ang plywood na pinako doon. Pinako lang yun sa labas. Pero dahil sa katagalan, naging marupok ito. Pero hindi na niya sinabi kay Lola Sisang upang hindi ito mas lalong matakot. Nanginginig na kasi si Lola ng mga sandali na yon. O diba wala? Wala talaga, hangin lang yun. Ikaw naman Sisang oh. Aswang talaga yun ni Ronnie mo eh. Kanina ko pa yan nararamdaman eh. At kanina pa naninigas ang aking tiyan. O sige, relax ka lang, nandito naman ako eh. Alam ko na. Kakausapin ko nga kasi kung kausapin mo raw ang mga aswang, kahit hindi sila sasagot, gagawin nila ang sasabihin mo. Wag, baka mas lalong magalit yan eh. Hindi, relax ka lang. Ako ang bahala. May sinabi kasi si paring Ponciano kanina. Ewan ko ba sa inyo, bahala ka nga dyan. Aswang? May aswang ba ngayon sa labas? Nandyan ka pa ba? Alam ko, nagkukubli ka lang dyan. Kung naririnig mo ako, kung nakikinig ka man, puntahan mo ang kapitbahay namin si Ponciano. Inaabangan ka niya doon. Dahil hindi siya takot sa'yo. Pag makita ka raw niya, may gantimpala siya kung ikaw ay babae. Pero kapag lalaki ka, magdumog daw kayong dalawa. Biglang napasagot si Lola at sinabing, tumahimik ka nga Hieronimo. Sinabi ba talaga yan ni Ponciano? Oo, sinabi niya yun kanina eh. Tama na nga yan. Pinakalma ni Lolo si Lola. Pero matapos nun, nung nabatid nilang wala na ang aswang sa paligid, ay nagkangitian si Lolo at Lola. Kahit papano sa ginawang iyon ni Lolo, ay nawala ang takot ni Lola. Isa pa, nung sinabi iyon ni Lolo ay wala naman silang narinig na tugon kahit anong palatandaan na may aswang sa labas. Kaya ayun na, hindi nagtagal ay nakatulog na sila. Pero bago yun, inutusan ni Lola si Lolo. Nagsaboy siya ng asin sa labas, sa mga pintuan at sa 3 bintana. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na si Lolo at Lola. Abala na silang dalawa sa mga gawain. Noong nagliliwanag na ang kapaligiran, dumaan ang isang kapitbahay nila na si Mang Rigor. Ang sabi nito, Pre Hieronimo, o Pre Rigor, kamusta? Magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo. Sagot ni Mang Rigor. Ayon kay Nanay, lahat ng magkakapitbahay noon ay kumpare at kumari ang tawagan. Kahit hindi naman talaga magkumpare. Ang sabi ni Rigor kay Lolo, Pre, alam mo ba ang nangyari kay Ponciano kagabi? Bakit? Anong nangyari sa kanya? May nakaaway ba siya sa patag? Ay hindi. Di naman pala away yun. Lasinggero lang talaga. At palabiro. O ano palang nangyari sa kanya? Nako pre, mukhang hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa iyo. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nako, muntik mapahamak. Mabuti na lang sinundo ng anak niya at asawa. Kung hindi, patay talaga. Ang lalaki ng kalmot niya sa katawan. Mukhang papatay ng aswang na humarang at dumumog sa kanya. Hinarangan at dinumog siya ng aswang. Oo pare. Sa sinabing iyon ni Mang Rigor na kapitbahay, nagkatinginan si Lolo at Lola. Hindi nila sukat akalain na mangyayari ang sinabi ni Lolo kagabi sa aswang. Ibig sabihin, nakikinig talaga ang aswang kay Lolo. Dali-dali naman nagtungo si Lola
o si Lolo sa kapitbahay upang alamin ang kalagayan ng kabaryo nilang si Ponciano. Naabutan niya itong maraming benda ang mga kamay at leeg dahil sa mga kalmot ng aswang. Napailing na lamang ito nang ikwento niya kay Lolo Jeronimo ang buong pangyayari. Na ayon sa kanya, sa tagal niyang naninirahan doon, unang beses na mangyari sa kanya ang muntik masadlak sa kapahamakan. Hindi pa siya nakakita ng tunay na aswang sa totoong buhay, kaya hindi siya talaga naniniwala noon. Pero nung dinumog siya, doon pa lamang nagbago ang kanyang mga paniniwala. Umuwi siya ng 10:00 ng gabi. Ang lalakarin ay nasa higit kumulang 1 oras. Hindi naman siya lasing dahil nakatulog siya sa kubo na ininuman nila. Habang naglalakad daw siya, kalagitnaan, nagtataka siya, may parang dumampi sa kanyang uluhan. May nauulinigan din siyang kakaibang ingay na parang kanina pang nakabuntot sa kanya. Bukod doon, may naaamoy siyang sobrang langsa na pareho ito sa naaamoy ni Lolo at Lola sa tahanan nila. Nang dahil doon ay nagsalita si Ponciano at sinabing, "Ang baho-baho naman ang nakabuntot sa akin. Totoo ba talaga ang aswang? Magpakita ka nga." Nang sa di inaasahan ay bigla na lamang may lumapag sa kanyang harapan. Bagay na lubos na ikinagulat ni Ponciano. Isang aswang ang lumapag. Figura ng taong galing sa ibabaw. Kumbaga lumulutang at lumapag sa kanyang harapan. Bahagya itong nakayuko at handang-handa ng umatake sa kanya. E di napaatras si Ponciano at napabulalas ang mga katagang, "Bawlilenti anded. Hindi kagin maglangulango sa ako na. Base kon malabo kita dakron." Wikang Ilonggo na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay yung nagmura. Pagkatapos ay, "Huwag kang magbiro sa akin ng ganyan. Baka mahampas kita ng dala kong itak." Ngunit hindi natinag ang nilalang. Sa halip walang ano-ano, ay lumapit ito sa kanya at umatake. Totoong naitak ni Ponciano ng ilang beses, pero ayon sa kanya, tumatalbog lamang ang kanyang itak na ang talas. Para umanong gulong ng eroplano ang tinataga niya sa sobrang tigas. Doon na siya dinumog, kinalmot at muntika ng mapahamak. Sobrang dulas daw ng katawan ng aswang na alam niyang babae. Pero nasipa niya ito sa muka. Kahit papaano ay natatalbog naman pero agad-agad din naman itong babalik sa kanya. Napakatulis umano ng mga kuko nito at ang buhok gumagapang sa kanyang muka. Mahaba na parang may sariling buhay. Pero ang pinaka nakapagpahina kay Ponciano ay ang amoy nito na nakakahilo, na kung hindi siya naabutan ng kanyang asawa at anak, kasi sinundo siya pagkat paghahating gabi na hindi pa bumabalik, siguro patay daw talaga siya. Papatayin daw talaga siya ng aswang na yon. Kaya naman labis ang kanyang pasalamat dahil nakaligtas pa siya. Ayon naman sa kwento ng kanyang mag-ina, nakita ng asawa niya at anak na pagulong-gulong si Ponciano, pero hindi nila naririnig na sumisigaw ito kanina pa. Wala rin silang nakitang nilalang na dumudumog kay Ponciano, pero nung nakita nila ay parang may kadumog talaga ito. Si Ponciano lang ang nakakita sa kanyang dinudumog, ang iba hindi. Sabi nila, may mga kakayahan daw ang aswang. May mga abilidad sila. Tama yung mga naririnig ko sa ibang sender. Depende sa antas ng aswang. Kung mataas daw ang uri nila, may mataas din silang kaalaman, katulad ng sabulag at yung hindi tinatablan. Sa kabila po ng nangyari, laking pasalamat na lang ni Ponciano at nabuhay pa siya sa kabila ng mga tinamong sugat mula sa mabangis na aswang na kanyang
nakaengkwentro. Isang karanasan na baon niya habang buhay. Isang aral na nagsilbing babala na ang mga nilalang ay hindi kathang isip lamang. Tunay sila dahil siya mismo muntikang masadlak sa kapahamakan dahil sa kakulangan sa paniniwala. Kaya naman mag-iingat po tayong lahat dahil ang mga aswang ay hindi kathang isip. Totoo sila. Umiiral sila sa mundong ibabaw. Hindi lamang naniniwala ang iba dahil lumaki sila sa mataong lugar. Pero ang mga taong naninirahan sa napakalayong lugar, liblib at walang mga kapitbahay, walang kuryente, doon nangyayari ang mga pagpaparamdam ng aswang na kung minsan nagiging dahilan ng kapahamakan. Magandang gabi. Ito ang Pinoy Creepy Files.